So, buksan natin ang ating Biblia sa Santiago. Ayan. Okay, kinausap ko na prayer meeting, pinaliliwanag ko, taas sa mga nanay sa iba. Iba hindi pa napapaliwanag. Sabi ko, ipagbawal natin ang cellphone lalo sa mga bata sa loob ng kapilya. Pero bakit, Pastor, may cellphone ka? Makita ka ng bata. At least gagamitin ko lang kasi may version po dito ginagamit ko. At least ito po ay ginagamit ko para po dun sa Bible app. Okay, yung iba naman po ay alam ko gumagamit din ng cellphone dahil sa Bible. Mahirap lang po. Baka may ginagamit po dito ay ayaw makinig at nag-ano lang po, ay sana po magsisi tayo ng ating kasalanan sapagkat kung ano po tinanim natin, naanihin po natin yan pagdating ng panahon. Hindi po natin pwedeng dayain ng Diyos. Opo. Okay, dito po sa ating, okay, kung nariyan na po kayo, sundan po nyo ako, basahin natin. Verse 1 to, Santiago chapter 4, verse 1 to 10. Okay. Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway-away? Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasa nagkakalaban-laban sa inyong kalooban? Meron kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makantan. Kaya't pumapatay kayo. Apa sa inyo lamang iyon, may mga bagay na gustong-gusto ninyong, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nakakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Mga taksil o mga hindi tapat, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi sa kanang kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo o mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasahog kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ang kalungkutan ang inyong kagalakan. Nagpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So, pagpalain ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, binigyan po natin ito ng pangmagat. Correct yourself and God's blessing comes upon you. Okay, napakahalaga po na tayo po ay laging tumatanggap ng pagkapala. Kaya lang, pag sinabing pagkapala, laging nakatingin ng tao, laging nasa damdamin ng tao, puro ganyan. Puro pera. Kasi parang lahat ng bagay yata ay marami nagagawa ang pera, di ba? Pero hindi po yan yung talagang tunay na kailangan ng tao. Kaya lang nga po, yan ang ginagamit ng demonyo. Para tayo, kaya nga sabi, hindi po masama ang pera, pero yung love of money, di ba? Sa Corinto, sa Timoteo, sinabi po yon, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasalanan. Ngayon po, napakahalaga po na pag tayo po ay itutuwid, ayan po, tuturuan tayo. Minsan, iyan po ang problema natin mga tao. Ayaw natin pa-correct. Tama? Kasi lahat tayo may ego. Lalo kung ang magko-correct sa atin ay hindi naman atin kilala. Hindi mo kaano-ano. Or maaaring mas matanda ka sa kanya. Or maaaring may pinag-aralan ka at siya ay wala. Di ba? Meron gano'n, na-underestimate natin ng tao. Minsan, ay yung tao na yon ay kilala natin na dati ganito, tapos ngayon nagbago. Hindi natin matanggap siya dahil kilala natin.
yung impression natin sa Kanya, yung unang impression natin sa Kanya, nung unang-una pa, hindi nawawala. Di ba? Meron ganyan. Nagbago na siya, ngayon nangangala siya. Di ba? Minsan meron ganun po, di ba? Ako, kung kilala po niyo ako, kaya nga sa mga barkada ko, pag ako'y mangangaral, kilala nila ako. Kilala nila ako. Kasi, totoo, nakikisa ako sa barkada, sa gawain, pero lagi ako nangangaral sa kanila, magsimba muna tayo, magbabawas muna tayo ng kasalanan. Lagi kong bukang bibig yung magsimba muna tayo. Yan. Kasi nasa religion pa tayo noon. Kaya pag ako nagsalita sa kanila, ngayon, ginagalang nila pag nagsalita ako. Kasi kilala nila ako eh. Pero sa kalokohan, alam nila. Pero dahil nakita nila yung patotoo ko, ayan, ngayon, lalong nagkaroon sila ng tamang respeto sa akin. Kasi nung una, siyempre, pagtatawanan ako eh. Baka ano lang yan, baka kailan lang yan, di ba? So, kaya nga po yung correction, madalas iniiwasan natin. Di ba? Ayaw natin pa-correct. Pero alam niyo, ang Bible kasi sa 2 Timoteo chapter 3, verse 16, ang salita ng Diyos ay kinasihan, sinasamahan ng Diyos para magamit sa pagtuturo, pagtutuwid, di ba? So, pagbubulaanan sa mga kasinungalingan, di ba? Pag-akay sa mabuting pamumuhay, di ba? So, ang salita po ng Diyos talaga po ay isa pong love letter ng God. Ito po ay pagpapala sa atin, pagtutuwid sa atin, pagpapaalala sa atin. Ang daming gamit ng salita ng Diyos. Kaya nga, correct yourself and God's blessing comes upon you. Una, sa ating teksto, babasahin ko po dito sa unang, ayan po, sa una po, ang sabi dito, do not live in the flesh. Ayan po. Huwag tayong mamuhay sa laman o pagiging makalaman o pita ng laman. So, ang sabi nga doon sa verse 1-3, ang sabi dito sa salita ng Diyos, ano ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan nyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso ninyo? May mga ninanais kayo pero hindi ninyo makamtan, kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha, kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-aaway kayo. Hindi nyo makanta ng ninanais nyo, dahil hindi kayo humingi sa Diyos. So, doon sa verse 1, ang sabi nga ay yung sabi nga doon ay umalis ka sa pagiging self-centered. Sabi nga po natin self-centered. Noong nakaraan, tinuro po ni Pastor Jello yung distinction. Alam po ba niyo, ibang meaning po ng distinction ay yung pagkakaiba. Di ba? Yung pagkakaiba. May pagkakaiba ba? Tingnan mo yung katabi mo. May pagkakaiba ba? Mula nung linggo, siguro na iba suot niya ngayon eh. Dati wala siyang kilay, ngayon may kilay na, di ba? Mga ganon, di ba? Ganon ba gusto natin pagkakaiba? So, hindi po ganon. Kundi bagkos, ito ay pangarap ng Diyos sa lahat. Kaya nga mayroong bagong buhay. Tayo ay ginawa bago ng Diyos. Kaya napakalaga po yan, yung correction. Do not live in the flesh. So, umalis ka sa pagiging self-centered. Yung ako muna, ako, akin. Yan, hindi lang napansin. Bakit hindi ako pinansin? Bakit hindi ako ni-welcome? Bakit hindi ako dinalaw? Bakit hindi ako pinagbigyan? Di ba? Puro ako, akin. Di ba? So, dito nga sinasabi nga kayo. Laging mabasa niyo dito kayo. Yung sa ating teksto, sinasabi nga dito ay anong pinag-uusapan, ba't kayo naglalaban-laban? Kayo. Di ba yung mga term na salita yung nakatutok po sa atin. Saan nanggagaling ang inyo? Hindi ba't kayo nagmumula iyan sa mga naglalaban-laban sa inyong, sa inyo. Yung self-centered, laging ikaw, laging hinahanap mo na ako unawain. Dapat ganito. Dapat pagbigyan mo ako. Yan. Alam po ba nyo, napakahirap po sa isang tao talaga na maging spiritual kapag totoo po yan. Laging may struggle sa loob yan eh. Minsan nga yung pagsamba dito, halimbawa may birthday na yung kumpare mo ng daming handa at talagang hindi ka tinantanan na araw-araw sila sabi, huwag ka mawawala sa birthday ko, Sunday birthday. Kaya nga, ngayon natatalo ang mahabang mag-sermon si pastor, saka mahaba pag ako'y matin baka malit, di ba? Minsan, andyan na yung kaya dyan papasok ngayon yung ano ba yung pipiliin mo. Kaya nga doon papasok po
Kung ikaw po ay spiritual, mayroong labanan dito yan. Nagugulo ka. So, yung po ay pagka-convict ng Holy Spirit. Pero pwede natin labanan yon. Pwede sabihin mo, hindi ako sasamba ngayon. Kaya nagigrieve ang Holy Spirit. Kaya akala mo, kasi susunod naman, pwede ka naman sumamba, hindi ka naman sasawayin ng God. Di ba? Pero, itinanim mo yun eh. Kaya nga, basahin niyo Old Testament, ang sabi sa Israel, dahil nagsalita ako, hindi niyo ako pinakinggan. Ngayon, pag nagsalita kayo, hindi ko kayo pakikinggan. Isaiah 59 verse 2, kasalanan mo ang naging dahilan, kaya hindi ko nadidinig ang dalangin mo. Napakaraming salita ng Diyos na kung ito po i-apply natin sa New Testament, bakit Old Testament yun, New Testament tayo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kaya ibahan lang ngayon, o kaya distinction, kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama mo ang Diyos. Kakaiba ka. Kaya nga pwedeng maging spiritual ka, kaya sa impyerno, kilalang kilala ka ng Diyos, ng mga demonyo. Sabi mo sa katabi mo, kilalang kilala ka ng demonyo. Kaya nga binabantayan ka ngayon eh. Paglabas mo dito, ayan, nasa sayo po kung saan pupunta. Kaya kung minsan nga, hindi ba, buburahin eh. Yung pagkukorek ng God dito, nadinig mo sermon, pagdating dyan, nagkakaroon ng ibang pangyayari. Para mabura yung nadinig mo. Yan ang panama ng demonyo. Makinig ka, pero wag mo pamumuhay. Matiin ka lang, pero paglabas mo, sama tayo, brad. Pare, mare, sama tayo. Huwag kang lalayo. Kailangan merong bagong, ano ba yun? Bagong issue. Marites. May bagong issue ngayon eh. Huwag kang lalayo sa, yan ang gustong-gusto, lalaki at babae, halos lahat yata, bata, matanda, sanay na ngayon eh, kasi nga dahil dito. Di ba? Ayaw mo, pero, di ba? Ayaw mo, pero kahit wala naman nakakita eh. Ako na lang. Si ano pala eh, ganun. Ano? Di ba? Lahat dito, malalaman mo eh, di ba? So, minsan nga, pagka mag-research ka eh. Kaya nga American, di ba? Pagka ikaw pumunta doon, may nahanap kong tao, sandali lang niya ma-detect yun, di ba? Through computer, di ba? Malalaman kung kailan ka pinanganak, saan ka nakatira, saan ka lumipat, di ba? Saan ka nagtrabaho. Di ba? Yan po ang kapangyarihan ng modern technology. Kaya nga sa bandang huli, sabi nga sa pagdating po ng Antikristo, sabi nga, pwede kang tumakbo, pero hindi ka pwede magtago sa Antikristo. Bakit po? Gagamitin nila ang modern technology. Kaya nga po, sikapin natin wag maiwan sa rapture. Pag lumabas ang Antikristo, gagamit siya ng kapangyarihan ni Satanas. At ngayon pa lang kumikilos na si Satanas, ang kinagamit niya, computer, mga gadget. Kaya nga po yung mga isip ng tao dito, ewan ko, anong isip niyo ngayon? Puro kalaswaan? Puro ano? Ano po? Chismis? Ano po? Ano? Ano yung napakinggan niya dito? Ano yung nakatutok dito? TikTok. Mukbang. Kaya pag kumakain, hindi siya masiyahan, kokonti. Diba? Alam mo yung katakawan, yung gluttony, kasalanan yan. Utos yan ng Diyos. Huwag kayong maging matakaw. Ano pinanunod natin? Isang dakmakmak na pagkain, tapos may ano pa eh. Kaya pag kumakain ngayon, parang ginagaya. Pati yung hindi dapat kainin, kinakain na rin. Di ba? Ginagaya. Katakawan naman yun, di ba? Ako sanay lang ako sa tinapay at saka sa okay na eh. Kapit tinapay, okay na eh. Pero yung lalagay mo, pati yung, ito nakakain niya, hilaw na. Pambihira naman talaga mga tao. Di ba? Kaya nga nangyari, hindi mo alam, namumuhay ka sa laman. At yung gustong-gusto ng demonyo. Huwag mamuhay sa laman, sa pita ng laman. Umalis ka sa pagiging self-centered. Minsan yung gusto pong mangyari, ayun po, yun ang gusto mong mangyari. Yung kagustuhan mo ang mangyari. Yan ang gusto mong mangyari sa samahan nyo, sa pagiging kaibigan nyo, sa lahat ng nawawala na yung power and authority ng salita ng Diyos. Kahit po ako, sasabihin ko sa inyo, nag-a-adjust ako. Pag sinabi ng Panginoon, hindi pwede. Kahit na palano na niya, baguhin natin.
Hindi pwede. Pero tayo po hindi. Minsan nakaganon tayo eh. Masyado tayo adelantado. Minsan pag marunong tayo, pag alam natin na marami tayong alam, di ba? Kaya kung minsan mas maganda po yung walang alam. Kaya nga, ang nagpapakahig ng Panginoon, sabi nga sa Korinto, doon sa mga taong walang muwang, pinapahayag niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga lihim. Tinuturo niya ito sa mga hindi na makapag-aral. Ay, pastor, bawal ba mag-aral ngayon? Hindi. Mas maganda nga ngayon. Kasi last day na ngayon, kailangan po natin maging matalino ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Sabihin mo, matalino ka. Ayan po. Bakit po? Pinili mong makinig ng salita ng Diyos. Kasi ang demonyo hindi gagawin yan. Amen? Ang makalaman hindi gagawin yan. Kaya nga tayo po ay may YouTube. Hindi po tayo naghahangad na makilala o dumami po yung follower. Hindi po. Makatulong. Na baka ito ay maging bahagi. Kasi sinashare natin ang salita ng Diyos eh. Kaya nga po, ito po yung iyan po natin. Umalis tayo sa pagiging self-centered. Bakit ba natin nire-record yung ating sermon? Bakit ba? Kasi gusto nung sumikat ni Pastor. Ganun ba yun? Hello? Hindi po. Kung sa pagsikat lang mga kapatid, sikat na po ako. Mayabang ano. Kasi alam niyo kung bakit. Hindi pa ako pastor, kilala na ako sa buong Bulacan. Bakit po? Kasama lagi ako ni Pastor Ruben. Alalay po ako ni Pastor Ruben, yung ating senior pastor. Kaya pag ako nakita ng matatandang pastor, ay kamusta si Pastor Ruben? Imbis na ako kamustahin, si Pastor Ruben ang kinakamusta. Kasi kilala nila ako. Di ba? Hindi man ako pastor eh. Eh ngayon, pastor na ako. Pag nakita ko, di ba? Ngayon, hello. Kaya pag tinanong po kayo, sino mo yung pastor mo? Yung Ray po na maputi ang buhok, kilala ko yan. Kaya, minsan po, ganun, sasabihin sa inyo. Marami nakakilala sa akin, kahit saan lugar. Pero sa ngayon, hindi ko po masasabi na itinataas ko sarili ko. Kaya lang po mga kapatid, hindi ako nakacentered sa sarili ko. So, kahit wala yan, kahit ano, ang layunin ko po sa buhay ko makatulong sa gawain ng Panginoon. Magamit ng Panginoon. Kasi po, sabi nga ni Apostol Pablo, hindi na ako nabubuhay sa akin eh. Hindi na ako self-centered. Ang nabubuhay sa akin ngayon, sa aking katawan, si Kristo. Dapat naman yun na makita sa inyo. Sino ba si Kristo? Alam po, kaya nga po, ngayon may kasalanan ako nakalimutan ko yung aking grocery. Kagabi ko pa iniisip yun eh. Lord, huwag ko makalimutan yung grocery ko. Kasi ayoko pong mawala dito sa love box. Bakit po? Kasi ganyan si Kristo eh. Minsan nakadinig ako ng panalangin, Lord, yung walang kakainin, sana po sa oras ito, magkaroon sila ng pagkain. Hindi ako mikibo. Sabi ko, ako naman iba. Kung may madadala ako. Kasi yan ang gusto ng Diyos eh. Magbigay ka, hindi lang manalangin. Ipapanalangin mo. Parang parisiyo, gusto mong yung mga tao ay sumunod sa utos ng Diyos, pero ikaw kahit gadaliri mo, hindi mo ginagalaw. Hindi ka nag-engage. Hindi ka nakikisa para sa pagtulong sa kapwa. Amen? By the way, napakagandang balita. Alam niyo, for 1 month, wala pang 1 month o 1 week, siguro wala pang 1 month, nakapag-raise po tayo ng 100,000. Kaya po meron tayo dito. At meron pong perang dumating sa akin malaki. Kaya kulang pa. Kasi may mga taong hinihipo ng Panginoon. At i-bless po tayo ng Diyos ayon po sa ating mga ginagawa. I-bless tayo. Pakurik ka lang. Huwag kang mamuhay sa laman. Mamuhay ka sa Espiritu. Umalis ka sa pagiging self-centered. Yung mga alitan at pag-aaway-aaway, saan ba nagsisimula yan? Saan ba nagsisimula yan? Di ba? Doon sa mga, hindi natin pagkakaunawaan. Minsan nga, bibili lang ng isang bagay, di ba? Hindi na pagkasundo. Nag-aaway-aaway na. Minsan nga, sa pag-uurong nga, minsan nadinig ko po yan, kaya merong nagpasya isang pastor, ang ginagamit nila ngayon, puro disposable. Alam niyo kung bakit? Ang pinag-aawayan, sino mag-uurong? Hello? Pero ako, pag nakakita ko dyan, mag-uurong ako. Pag may naiwanan dyan, mag-uurong ako. Sige, pastor, iwanan ko na yan. Ako mag-uurong. Pero ito lang masasabi sa inyo, kung ano ginagawa mo, aanihin mo yan. Hindi sa akin, ha? Kasi anumang bagay na nasa Panginoon, alam mo sa Old Testament, lahat ng gamit sa templo, sagrado, banal. Hindi pwedeng gamitin ng kahit sino.
Kailangan mga saserdote lang, mga pari. Sino nga tayo ngayon? Tayo yung mga pari, mga saserdote, lahat tayo. Pwede tayong gumamit. Kaya lang, pag gamit mo, sa aming iwanan, minsan nangunguha ako ng baso dito sa paligid. Hugasan ko, tatabi ko. Minsan si Pastor Jello. Pastor naman kayo, pastor eh. Ganun ba yun? Hello? Hindi ko ginagawa yan bilang pastor. Ginagawa ko yun dahil mahal ko ang Diyos. Amen? Pag mahal mo ang Diyos, lahat ng bagay para sa Diyos, mamahalin mo. Mga tao, pag may nagkamali ang kapatid, mahalin mo siya. Bakit? Mahal niya ng Diyos eh. Inalay niya ang kanyang sarili. Namatay siya sa krus para sa taong iyon. Ngayon, matigas ang gulong niyan. Pagpasensyahan mo, sabi ng Bible. Kaya napakahalaga po yun. Minsan, mayroong gagawin, hindi magkasundo. Ay, pa tayo magbibigay dyan? Hindi naman siya nakakatulong. Kasi nga, ganyan naman siya, ganito. Ganun ba ang gusto ng Diyos? Amen? Pag may ginawang mali, hindi mo natutulungan. Tama ba? Asan ang kabutihan? Nasaan ang pagiging katulad ni Kristo? Ang sabi doon sa Galatians chapter 5, verse 16 to 17. Ang sabi po doon, ito po yung ating tema for whole year, yung ating last anniversary. Ano po ang sabi doon? Galatians 5, 16 to 17. Natutuwa ako doon sa mga bata dito eh. Kabisado to eh, di ba? Yung 16. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Ayan, buti pa yung mga bata, kabisado na. Kaya lang, dahil bata sila, hindi natin sila pwedeng kagad paghahanapan. Pero sa matatanda, ewan ko po, kung naintindihan niyo ako. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya mapipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Amen? Kaya nga hindi tayo magkaroon ng buo ng unity, pagkakaisa, minsan may mga kontrahan dahil nga po sa sariling laman, merong paniniwala. Pero yung pagdating po sa design ng God, merong leader, merong dapat yung respeto. Dapat yung pagsunod. Leader yan ng God. Naku po niya ibig sabihin. Hindi ko po tinataas ang aking sarili. Kasi pwede pong lapitan niyo ako, sabihin niyo, Pastor, opo, ganyan ang ginagawa ko. May tutubid akong lingkod ng Diyos. Sabi ko, tinawag ko sila mag-asawa, sabi ko sa tabi, alam mo, Pastor, alam mo, sister, brother, sinasabihan ko siya, wala nakakarinig. Sabi ko talaga totoo. Ang feedback sa akin, mahirap kayong lapitan. Kasi alam mo, ito yung nakakita ko rin sa inyo. Dapat wag na kayong gaganito eh. Hindi ko sila sinusumbatan. Kinokorek ko lang. Kasi nga po, yung pag-uugali po natin, iyan po ang sumisira sa kagandahan ng mabuting balita. Hindi tayo paniwalaan, napagtatawanan at ang karangalan ng Panginoon hindi na itataas. Kasi nga po, nadudungisan ng ating patotoo, ng ating salita, ng ating ugali, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, lapit sa akin isang pastor, minsan nag-ausap kami. Pastor, nakakapag-adjust na kami ngayon. Praise the Lord. Kasi pag hindi kayo nagkaisa, hindi lalago ang church. Ang tunay na paglago ay hindi po yung sa bilang. Kundi yung maging katulad ka, hindi ka maging self-centered. Sa verse 2, alisin ang galit. Bakit galit? Doon sa ating verse 2, may mga ninanais kayo pero hindi nyo makantan. Kaya kayong lahat, kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo, hindi nyo makantan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humingi sa Diyos. Amen? Titignan po nyo, bakit pumapatay? Pumapatay ba tayo? Yung salitang pumapatay po dito, hindi po yan yung pumapatay ng tao. Bagamat meron pong example dyan, si Cain, na humuhi siya, nagalit siya, nagselo siya doon sa kanyang kapatid na si Abel. Diba? Dahil si Abel, kinalulugdan ng Diyos, natutuwa ang Diyos. Pero sa kanya, ang dami niyang inaani, ang dami niyang pera, ang dami niyang kinikita. Pero pag nag-aalis siya sa Diyos,
Hindi siya masihan kasi hindi nasisihan ng Diyos. Dahil ang puso niya ay makasarili. Naghahanap siya na, siguro pagdating yan, oy, Cain, nandiyan ka pala anak, napakabuti mo, nagdala ka ng ani mo. Parang gano'n, naghahanap ng, yung makilala, yung acknowledge. Yung, narito si kapatid. Kaya nga yung iba, di ba, merong lalagay sa posting ganyan, donated by, di ba, kailangan nandun ng kapangalan. Tapos yung upuan, may pangalan sa likod, donated by, di ba? Para yung tao, minsan yung glory ng God, nakukuha natin. Pero dito po, sa Bible, hindi po ganun. Alisin natin yung galit. Ang galit po kasi ito po yung pumapatay. Buksan po natin ang 1 Juan chapter 3. Okay? Ano po ang sabi ng Bible? 1 Juan chapter 3 verse 15. Tingnan po nyo. 15 hanggang 17. Okay. Sabi po dito, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin malalaman ang pag-ibig na inalay ni Kristo. So, yun po. Napakalaga po. Hanggang 14 to 17. Simulan po natin sa 14 para maganda. Iyan po natin. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat inibig natin ang mga kapatid at ang hindi umiibig ay nanatili sa kamatayan. At tapos sinabi doon, mamamatay tao na po sa kapatid. Ngayon mga ligtas na tayo. Kaya nga po mga kapatid, ito po, nakakainis pastor talagang nakakagalit Ay kaya inuutos ng Biblia, sabi nga sa Colossus, magpasensya kayo kung may mahinunakit kayo. Magpasensyahan kayo. Magpatawaran kayo kasi pinatawad kayo ni Kristo. Kaya nakikiusap. Kaya po yung Biblia po, ito po ay koreksyon sa atin. Hindi po nangangahulugan na tayo po ay mananampalataya na hindi na tayo nagkakasala. Hindi po. Ang sabi lang, pag may nagkasala sa inyo, ituwid, pagsabihan, pagpasensyahan, patawarin. Hello? Kaya nga po dyan, pag hindi mo inalis ang galit, katulad ka ng mamamatay tao. Tingnan mo yung katabi mo, galit ka ba dyan? Ayan. Habang galit ka dyan, katulad mo, mamamatay tao. Mga anak, merong ewan ko, pinadala sa inyo doon sa Facebook, nakita ko doon. Hanggang hindi mo kayang igalang, irespeto ang mga at mahalin ang iyong mga magulang, hindi mo pwedeng ibigin ang iyong kapwa. Kaya nga po, dito po, kaya tayo ay nagsisikap na mangaral. Ayoko pong itaas ang aking sarili. Magalit ka kayong magagalit sa akin. Pero ang sasabihin ko po kung anong gusto ng Panginoon. Verse 3, hindi tamang layunin. Sa verse 3, ang sabi doon, dito po ang salita ng Diyos, ang sabi nga, babasahin ko po sa inyo. Ayan. Okay, nalipat ako. Ayan. Okay. Chapter 3, sorry po. Chapter 3. Oh, tama ba ako? Chapter 4, James. Chapter 4 pala tayo. Okay. Chapter 4. Ayan. Ayan. Sabi po sa verse 3, ayan. At kung humingi man kayo, wala kayong matatanggap dahil humingi kayo ng may masamang motibo o layunin para mapagbigyan ang sarili ninyong kasiyahan o kalayawan. Hello? Mga kapatid, kaya nga po, alisin po natin. Huminto na po tayo doon sa hindi tamang layunin o motibo. Ano ba bang motibo mo ng pagsamba sa Diyos? Para magpa-impress ka sa Diyos dahil marunong ka, kaya mo to? Hindi yan. Hindi yan ang tamang paglilingkod sa Diyos. Although na nangyayari po yan, kaya nga po yan po ang ginagawa namin na nangangaral. Gisingin po tayo lahat, pati ako, na hindi tayo gumagawa, nag-aaral sa salita ng Diyos para lang maging marunong sa sarili natin. Hindi po. Para maparangalan ng Diyos.
na sa lahat ng ating ginagawa, may nakakita man o hindi, alam natin ang ating ginagawa na ito'y para sa Diyos. Kaya nga kung ikaw ay namumuhay sa laman, kalaban ka ng Diyos. Bakit? Hindi niya magawa eh. Hindi ba niyo napapansin ngayon? Ngayon, sino sa inyo nakapag-aakay na ng kaluluwa para sa Panginoon? Yung mag-imbita lang. Nakapag-imbita na kayo. Alam niyo kung bakit? Yan po ang power and authority na binigay sa mga mananampalataya. Yung sumaksi, yung mangaral ng salita ng Diyos. Opo. Pero, minsan, pag namumuhay ka sa laman, nakakahiya eh. Hindi ko kaya eh. Kasi hindi ako nag-aaral eh. Kasi mahihiyain ako eh. Kasi ganito ako eh. Ganito ako eh. Di ba? Kasi tinanggap na lang kung sino siya. Nakakulong. Hindi nangangarap. Alam po ba niya yung mayaman? Kung ayan, pinag-usapan na naman. Di ba? Pagdating sa YouTube, di ba? Sino yung naging milyonaryo, 25 years old, 28 years old, 24 years old, naging milyonaryo. Bakit? Nangarap. Eh, dapat nga sa mga Kristiyano, mangarap tayo. Bakit? Nasa Panginoon ka na eh. Hello? Inuuna natin, ligawan, iniwan natin pag-aasawa, hindi kung ano inuuna natin. Eh, kung makatapos kayo, saan kayo baka maya, mapunta pa kayo ng Amerika. Di ba? Sama niyo ako. Amen? Hello? Kasi maraming kaluluwa na kailangan makarinig ng salita ng Diyos, hindi lamang sa Pilipinas. At isa pa, hindi mainggayo ang mga tao na kapaligid sa atin kung ganun din ang maging buhay natin. Hello? Kaya mayroong distinction. Ang mga anak ng Diyos ay nagsusumikap para sa spiritual. Pag ikaw nagsusumikap sa spiritual, tandaan nyo, inuunaw nyo ang Diyos. Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things, sabi nga doon, lagi natin kinukot yan. Unahin natin. Pag sumakita natin, unahin natin ang karya ng Diyos. Mamuhay sa kanyang kalooban at ang lahat ng bagay. Eh ngayon, ang inaan natin, puro pera, puro pangarap, ay mag-aaral ka, magsikap ka. Kaya lang, marami po ngayon, hindi alam kung paano yung pagwalis, magigib ng tubig, magtipak ng kahoy. Alam mo, lahat po yan na naranasan ko. Tingnan niyo yung palad ko. Maggawa sa bukid, maghapon sa bukid, maglaba, magtinda, magluto ng kakanin, manuso, mangangkong. Sabi ng ibang, ganyan po eh, di ba? Minsan, pag hindi nabigyan ng mga magulang kabataan ngayon, nagmamawala pa. Akala mo, may pinupulot ang pera. Di ba? Hello, Pastor. Kasi ang ating title, correction. Correct yourself. Sino magkukorek sa atin? Minsan may pananambahan, malaki kikitain. Hindi mo nakaka-attend ngayon dahil malaking kikitain ko. Sinumbatan ka ba ng Diyos? Hindi. Pero kung anong ginawa mo, aanihin mo. Play now, pay later. Naglaro ka ngayon, pinaglaro mo ang kalooban ng Diyos, bandang huli, babayaran mo yan. Nakakita ko na lang mga lingkod ng Diyos ngayon, talagang naghirap sila, tumulong lahat, pati nga yung kanilang kabuhayan. Minsan nga nagpapautang ngayon, wala nang bayaran yan. Sige, kahit sino tutulungan. Alam nyo ngayon, sabi nga nagpapayo, magano po kayo ng negosyo? Tapos sabi ng mga anak, Tay, Nay, bakit kayo mag-negosyo? Matanda na kayo. Dapat nga, kasi nga po, successful na yung mga anak eh. Kayang-kaya mamuhunan. Kahit anong business, kaya. Tinutukso ng marami. Kasi nga, lalaki ng kita ng mga anak eh. Yung mga anak naman, ba't kayo mag-business? Pahihirapan pa niyo yung sarili niyo. Dahil ngayon, di ba? O, saan niyo gusto? Punta kayo. Punta kayo ng Hong Kong. Punta kayo sa ganito. Punta kayo sa ganon. Di ba? Pero nagsimula yon, hirap. Hello? Minsan ayaw natin sa hirap. Gusto natin puro sarap. Minsan tinuturoan tayo ng Diyos na magpakumaba, sumunod sa Kanya kasi maraming blessing. Magpakorek ka sa God. Magpakorek ka sa God.
Tingnan mo, may blessing, ang daming blessing, hindi lang pera. Yung kapayapaan, yung magtatagumpay yung mga mahal mo sa buhay. Siguro yung mag-aasawa dito, pag ikaw ay nag-asawa, meron ka ng, hindi lang ikaw makakabahay, magiging payapa ka, may bahay ka nga, wala ka namang kapayapaan. Diba? Hindi po sa pera ang tunay na pagpapala. Marami nabibless sa iyo. Pag ikaw ay lang problema, ang daming tumutulong, ang daming nagpe-pray. Di ba? Yan ang kayamanang napakasarap. Hindi yung marami kang pera, kailangan sa St. Lucas ka magpa-doktor, may milyon tayo, sige, ganito, ganon, sa malaking ospital. Para bang, hindi po yan ang tunay na pagpapalang galing sa Diyos. Ang maganda po, nandoon ka sa mayamang ospital, tapos marami pa nagpe-pray sa iyo. At maraming umaalala sa iyo, naku, nasa ospital pala si sister, Lord, may umiiyak para sa iyo. Dahil ikaw ay mahal ng Diyos. Binibigyan ng burden yung mga tao para sa iyo. Pero kung wala kang ginagawa, tahimik lang ako, ayoko, ganito na lang ako, forever. Paano? Kasi po, ang Santiago po, kakaiba yan eh. Ang Book of Santiago, o James sa English, magkaiba pa nga, no? James tapos Santiago. Sa pangalan pala, magkaiba na, di ba? Kakaiba po ang mensahe niya. Direkta po siya. Alam po niya, ang mensahe niya for maturity. Sa dila, di ba? O, tingnan nyo. Parang contradict, di ba? Pananampalataya, sabi ni Pablo, ang maliligtas kayo kung kayo mananampalataya, tumagaw, wag sa Panginoon. Lahat ng tumagaw sa Panginoon, maliligtas. Pagdating kay Santiago, maliligtas ba kayo ng pananampalatayang walang gawa? Hello? Kaya correct yourself and God's blessing comes upon you. Bahagi lang po ito yung pinag-uusapan natin ng Santiago. Alisin ang lahat ng galit. Verse 3, hindi tamang layunin. Ayan. At ang sabi doon sa 1 chapter 5, ayan, basahin nga po natin. O, ako na lang babasa. Chapter 1, tama ba ako? 1 chapter 5, verse 14. Verse 14. Tama ba to? Okay, bakit po? May lakas, sa 14, may lakas loob tayong lumalapit sa Kanya dahil alam nating binibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At, sabi ito, at dahil alam nating pinakikinggan nga niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang mga bawat hiningi natin sa Diyos. Kaya nga po, kung tama po ang motibo natin sa pagsamba, hindi po yung naghahanap tayo pang sarili, hindi makalaman, kundi sumasamba tayo para papurihan ng Diyos, para tulungan ang gawain ng Panginoon. Maglilingkod ako kay Lord, tutulungan ako kay Pastor, tutulungan ako kay ate, kay kuya, tutulungan ako kung anong maibibigay ko at maikokontribute ko sa gawain ng Panginoon. Hindi po yung, kailangan ganito, dapat ganun. Dapat si pastor, ganun ang ginagawa. Dapat yung leader, ganito. Dapat ganoon. Kung may nakita tayong problema, baka po kayo ang nakakita ng solusyon dahil nakita niyo yung problema. Tama? Hello? Nakita mo problema, ang dumi ng church. O, nakita mo yung dumi, baka sabihin ng Lord sa iyo, anak, tumulong ka sa paglilinis. Tama? So, hello? Pastor, correction. Binibigay ng Diyos, kaya nga hindi nabibigay, hindi nakakamit ang hiningi, naglalaban-laban kayo, pumapatay kayo, hindi kayo humingi dahil hindi tama ang motibo nyo, ang layunin nyo. Ngayon, pag tama at ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos yan. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya nga po ako nagpe-pray. Sabi ko, Lord, parang maliit lang nga po yung kailangan natin. Kasi kailangan po natin ay 141,000 yung unit po ng aircon. Tapos yung additional na material is 38,000. So, sa matotal noon, mga 180 o 170 something. 170,000. Ay ko, Lord, saan kami kukuha niyan? Nakuha po namin sa box 500 plus. Hindi ko alam ngayon kung ilan na. Linggo-linggo kinukuha natin yan. Opo. 500 plus. Alam mo ba niyo, merong nagbigay sa akin ng 40,000 para sa church. May nagpahiram ng 40,000. Tapos may dumating na dati nagbibigay sa church ng 5,000, naging 10,000.
So, sa total, may 90,000 akong hawak. Hindi ko po alam kung kailan po makakabit yan. Pero alam nyo, ako basa-basa po ng pawis ngayon. Hindi po tayo nangangarap kasi may gawain tayo. Ang inano ko po, concern ko po, yung kayo, tayong lahat. May gawain tayo dito. Hindi tayo nag-entertain ng tao. Nagbe-bless tayo ng tao kasi bine-bless tayo ng God. Hindi tayo pwedeng mag-bless sa ibang tao nang hindi tayo nabe-bless, di ba? Kaya nga maging channel of blessing tayo. Paano tayo i-bless? Kung tayo hirap na hirap dito, pero hawakan mo yung piso mo. Di ba? I-contribute natin sa project. Seed money ang tao po doon. Naniniwala po ako may darating. At ang pinag-uusapan po namin, makas po. Pag ito kinas natin, may nag-donate, kinas po natin, malaki po ang naging discount. Dito po sabi, malaki ang magiging discount. Nakahanda na po ang kuryente, nakahanda na po ang lahat. Pero sa akin, sabi ko, Lord, nakadesign na po yan, inaangkin ko. Pero hindi ko alam kung kailan. Kung magtitiis pa tayo ng 1 month, kasi merong gawain po nitong month na to. Yun po ang hinihiling ko kay Lord. Sama po tayo sa panalangin. Hiningi ko po sa inyo panalangin. Naniniwala po ako na pagtama ang layunin natin sa Diyos, ayan po, makakamit natin yung ayon sa kanyang kalooban. Amen? Pangalawa, do not love the things of the world. Huwag nating ibigin ang mga makamundong bagay. Verse 4, basahin ko po dito sa salita ng Diyos. Ang sabi nga, kayong mga hindi tapat, sa iba yan, taksil, kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino mang nagnanais na makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ang Diyos. Kaaway ng Diyos ang sarili niya. Nagiging kaaway ng Diyos. Opo. Kaya nga po napakahalaga po yon na wag po tayong, sabi nga letra, ibigin ang Diyos, huwag maging makasalnibutan. Kasi ang umiibig po sa Diyos, alam nyo, pag umiibig tayo sa Diyos, nagpapakahig ang Diyos sa atin. At yung pag-ibig niya, yun po may papamumuhay natin. Alam nyo, ako po ay isang makasarili. Ako po ay ganyan. Pag may humingi sa akin ng araw, kahit na sobra-sobra na, natatakot ako, paano ako kung mawala, mabawasan to. Kaya hindi ako mapagbigay. Pero ngayon po, kahit papaano po, binago tayo ni Lord. Tinuruan tayo, bakit po? Kasi naranasan ko. Hindi ko po sinasabing ito po yung experience theology, hindi po. Kundi, minsan po, hindi talaga tayo mapagpala. Ang dami pong pagkapalang na-miss ko dahil nga po doon sa ganong bagay. Pero nung bunuksan ko ang aking sarili, sa pagbibigay at pagtulong sa gawain ng Panginoon, naging maluwag ang buhay ko. Bakit po? Kahit saan ako pumunta, busog ako. Hello? Pag umuwi ako, maraming blessing. Amen? Hindi lang po pinansyal. Minsan meron po akong pinag-pray, magulo yung buhay. Minsan parang galit, tapos nawawalan ng pag-asa dahil napatanggap ko kay Jesus Christ, tinanggap si Jesus Christ, sinare ko yung salita ng Diyos, ang Holy Spirit kumilos sa kanya, naging masaya ang buhay niya. Kaya yung kasiyahan niya na iuwi ko. Blessing. Amen? Sarap nun. Yung magulo buhay, tapos nasyaran mo, tapos biglang natahimik sila. Ganun pala yon. Malayo pala tayo kay Lord. Dapat pala magsuko tayo ng buhay kay Lord. Hindi po pera kailangan ng tao, kailangan niya si Jesus Christ. Ngayon kung naranasan po namin, kaya pag pumunta kami sa lugar, naranasan ko po, tanda ba yung sarili sa trend dito, di ba? Hanggang doon po sa harap ng Radio Veritas. Nakakarating po tayo sa Tikay mula dyan sa agad doon sa Radio Veritas. Lahat ang pupuntahan po namin dyan nangangailangan. Kaya handa po yung mga bulsa namin. Hindi lang po yung mga aral ng salita ng Diyos. Anong pastor? Pati pera ko. Kung kakausapin ka ng Diyos, bakit hindi? Dahil ano man mawala sa iyo, dahil sa Panginoon, babalikan niyang Panginoon yan. 100 times pa. Amen? Andayin gumawa niyan. Yung anak ko nga, minsan, wala din si Jebelin. Sabi niya, ng Panginoon sa kanya, may pangangailangan dito. Meron siyang 300, nag-aaral pa siya noon. Sabi niya, 300. Sabi ng Panginoon, ibigay mo sa Panginoon lahat yan. Binigay niya ng 300. Ay niya pag-uwi sa bahay, nakatanggap siya ng 3,000. Hello?
Hindi ko po sinasabing bibigay ka, parang tataya ka, na maghahanap ka agad. Example lang yon. Lahat ng i-invest mo para sa Panginoon, tutubo yan. Hello? Kaya nga sabi, bigay mo yung buhay mo kay Jesus Christ. Sabi nga, ang mag-aalala ng kanyang buhay, alang-alang sa mabuting balita at sa akin, ay magkakamit nito. Buhay mo, kaya mo bigay kay Lord. Pero nga, nahihirapan tayo eh. Di ba? Kaya nga, laki ng kasalanan ko ngayon eh. Opo, hindi ko nakapagdala ng grocery ko ngayon. Yan ang commitment ko kay Lord. May kapatid tayo na nangangailangan. Sabi ko, makikiisa ako sa kanya habang kaya ko. Hindi man lahat matulong ko sa kanya, at least nakatulong ako. Alam nyo, ito po ang bagay na napakalaga sa buhay ng tao, yung meron ka pong sakripisyo. Madaling magbigay, kaya nga yung mayayamang, sabi ng Jesus guys, yung mga mayayaman na yan, nagbigay yan ng mga barya lang nila, pero yung babaeng balo na ikibubuhay ay pambili ng tinapay kinabukasan, ibinigay pa, di ba? Pinuri ng Diyos yung babaeng balon, di ba? Tingnan nyo, ang hinahanap ng Diyos ay yung nasasaktan ka. Yung may sakripisyo ka, hindi yung barya-barya lang. Pero mga kapatid, ano ba to? Prosperity gospel. Alam niyo kung bakit? Kaya ko sinasabi ito. Tingnan po niyo nangyayari ngayon. Di ba? Marami po ngayon sa YouTube. Tulong ng tulong. Tapos bumabaha ang pagpapala. Alam niyo kung bakit? Iyon po ay naka-design sa mga anak ng Diyos. Maging mapagbigay ka. Bukas palad at pagkapalain ka ng Diyos. Alam mo, ito po ang susi. Yung pong ikapo, sinasabi, ikapo yun, hindi po sa langit yun. Dito po sa lupa. Pag sabi nga, sikapin nyo. Pag binigay nyo ito, tingnan nyo. Kung di ko buksan, tingnan bubuksan ng Diyos ang durangawan sa langit. Pagpapalain ka, Lord. Kung minsan diskusyon yan, ano ba yan? Bakit ganito? Bakit hindi naman dapat ganito? Bakit pinag-uusapan pa yan? Sa Bible po kasi para sa akin, ayoko makipagtalo doon, pero hindi ko tinuturo ito para kayo may prosperity, para kayo i-correct, tulungan. Alam niyo kung bakit? Gusto ko po lahat kayo makapunta sa kung saan nyo gusto makabili kayo kung saan nyo gusto walang bahay dito, magkaroon ng bahay, lupa. Sa Tabang po nangyari sa church natin, sa Tabang, sa Mother Church, lahat na nangungupahan doon, ngayon may sariling lupa at bahay. At ngayon po yung mga anak nila nasa abroad. Yung bahay nila dating mababa lang ngayon, naging second floor. At may sasakyan pa sila, karamihan. Kasi yun ang sinikap ni pastor. Bakit yung mayayaman laging pinagpapala? Kasi po, biblical, kahit hindi mananampalataya, pag mapagbigay ka, matulungin ka, ang pagkapala, daming bumubuhos. Pero hindi yan ang sukatan para maging malapit ka sa Diyos. Bunga yan. Kung tayo po gagawin yan, bunga yan ng pagiging nakikristo. Yan po si Jesus Christ. Buhay nga niya, binigay niya, pera pa. Hello? Kaya nga yung babasahin niyo Romans chapter 8, kung naibigay niya ang kanyang anak, di ba? Gaano pa yung naibigay niya ang kanyang anak? Gaano pa yung mga pangangailangan natin? Ibibigay niya na masagana kasama ng kanyang anak. Di ba? Anong pangailangan natin? Pera, pagkain, kalakasan, kapayapaan, kaayusan ng buhay, pagbabago ng buhay, makatapos sa pag-aaral, makita kung ano yung kinabukasan ko, yung mga pangasawa ko, yung magiging trabaho ko. Lahat yan kaya ibigay. Kaya lang minsan tayo mga tao, naging makalaman, nagmamadali. Hindi tayo makapaghintay. Kasi nga po, diyan tayo dinadaya ng kaaway. Maraming padaraya ang kaaway. Minsan may ginagawa na tayong tao, hindi mo alam, may ginagawa na tayong totoo, tama sa Panginoon, pero nadidisip tayo. Paano yon? Minsan hindi pala yun ang pinagagawa ng Diyos. Kaya nga sabi ng Pastor Jello kanina, sinasabi ng Bible, malaman nyo kung anong gift mo. Gawa ka ng gawa sa gawain ng Panginoon. Hindi ko sinasabi huwag kang tumulong. Pero ano ba talaga pinagawa sa'yo ng Panginoon? Baka tinatawag ka maging teacher, natawag ka maging pastor, natawag ka maging missionary, natawag ka maging propeta, apostle, evangelist. Giving. Alam niyo yung giving? Gift of Holy Spirit. Kaya anumang hawakan mong negosyo, pagpapalain ka kasi yan ang susi. Sa negosyo, laging sinasabi yan, huwag mong kakalimutan para sa Panginoon at ang negosyo mo pagpapalain ng Diyos. Hindi lang pera.
Kasi may negosyo ka nga, magkasakit ka. Minsan pati puhunan mo, magagamit mo sa doktor. Tama? Namubos. Ganyan nangyari sa amin, nung di pa kayo mga nampaltaya. 100,000 dumadating sa aming bahay. 80 kabanes ng palay. Palay po yun. Nasa kamalig namin. Maani na yung bukid namin, meron pa kaming palay sa aming kamalig. Yung uso dati kamalig, alam niyo yung kamalig, kwarto yun, nalalagay ng mga palay. Ganyan po ang buhay namin. Pero wala, hindi kami masaya. Kasi tatay ko may bisyo, barkada. Tapos kami, iba ang aming paniniwala. Yan. Lagi may nakakasakit, nakukulam, namamatanda. Yan ang paniniwala namin nung araw. Kaya nga ako, mga kapatid, marami kong naranasan na hindi nyo naranasan. Pero maniwala kayo, totoo ang demonyo. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag na huwag mong isipin demonyo yan. Kapatid mo yan. Yung demonyo, yung namamagitan sa inyo. Pinag-aaway kayo. Or meron kayong, ay sabihin, may kalukuhan yung isa. Sige, tuksin mo yan. Paglabas na, tuksin mo. Sige, ikuwento mo yung pinaranas ko sa iyo, pare. Sabi ng demonyo. Minsan ngayon, kahawa-hawa eh. Ay, pwede pala yun. Kaya gagawin din niya. Hello? Di ba? Nakakagaya-gaya. Sino ginagaya? Yung nakaka-ano sa laman. Di ba? Nakakatuwa. Yung pagkakalaswaan, tawa na tawa. Pagdating doon sa spiritual, tahimik. Hindi makapagsalita. Hindi makapag-share. Hindi makapag-sabi na, uy, masama yan. Kasi baka magalit sa akin. Yeah, makalaman. Ang iniisip natin, puro yung sa tao. Baka magalit. Di ba? Okay. Kaya nga nagiging kaaway ng Diyos sa makasalibutan. Sa 1 Juan, chapter 2, verse 15. Balik po natin sa 1 Juan, chapter 2, verse 16. Ang sabi doon ay 15 to 16. Ang sabi doon, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ang mga bagay na sa sanlibutan, ang mga umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman, forever. Hanggang sa kabilang buhay, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ayan po, minsan ang nais natin, marating ito, pag meron ka ng ganito, nagmamalaki ka na, akala mo, ikaw na yung mataas na tao. Hindi. Natandaan niyo si Pedro nung sabi nga, nangaral si Jesus Christ, mga anak, humayo kayo, ihulog niyo yung lambat. Sabi ni Pedro, magdamag po kaming nagpuyat. Wala kami nahuling isda, pero dahil sinabi mo, gagawin po namin, binaba ang lambat, napuno ang 2 bangka, halos mapunit ang lambat sa dami ng malalaking isda. At ang sabi, alam mo, umiiyak po ako nung basahin ko yon. Umiiyak po ako, mahagulgol, hindi lang po iyak, hindi ko maintindihan. Kasi sabi ni Pedro, lumayo kayo sa akin, Panginoon, ako po isang makasalanan. Niremind sa akin ng God, alam niyo kung bakit, ang daming pinagpapala sa atin, binabawasan ang paglilingkod sa Diyos. Imbis na dagdagan, nababawasan pa. Si Pedro, ang sabi niya, lumayo kayo sa akin. Parang sabi niya, hindi ako karapat dapat sa blessing na ito. Eh, maraming may bless, minsan, wala nang panahon sa gawain. Dahil pinagpapala na. Mga kapatid, correction. Number 3, submit to God and resist the devil. Verse 7. Sabi po doon sa ating teksto, verse 7. Babasahin ko po dito ang salita ng Diyos sa aking, magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos. Ayan po, lumapit kayo sa Diyos. So tayo po ay magkakaroon ng, sabi nga, yung malakas na pagkilos ng Holy Spirit, mapapasa atin po yan. Kung lalabanan natin ng dyablo. Paano mo lalabanan ng dyablo kung hindi nagpapasakop sa Diyos? Amen? Kasi ang dyablo po may kapangyarihan. Kaya pa nagpapalayas po, pag meron pong inaalihan ng demonyo,
Huwag po kayo magpapalayas ng demonyo hanggang hindi kayo nagpe-pray at hindi kayo napapabalot sa dugo ng Panginoon. Yan po ang ginagawa namin. Kapag ako'y tinawag, minsan madaling araw, tinawag ako, sabi ko, Sister Amy, pag-pray tayo. Nag-pray kami. Tapos nag-speak ang ganun po. Tapos punta kami doon sa bahay. Nakita ko yung may inalihan demonyo, nakatali, mayroong palaspas, nakatali, tinali, tapos maraming mga object doon na nilagay na pampalayas doon ng demonyo. Pero hindi mapalayas ng demonyo. Sabi ko, alisin niyo lahat yan. Kalagay niyo ang tao na yan. Kinalagan lahat. Nagwawala siya, laking lalaki. Tapos nung dumating sa akin, sabi niya, hindi mo kami kaya. Marami kami. Sabi ko, hindi ako natakot sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Malis siya. Tapos balik uli. Hindi po basta-basta magpalayas ng demonyo. Nandyan lang siya. Susubukan ka niya. Kaya nung tinawag kami, 1:00 na madaling araw, nauwi kami, mag-alas 4 na noon. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na alam natin kung sino po tayo at kung sino ang Diyos at kung ano yung pinakatiwala sa atin. Kaya nga, kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos, hindi tayo magiging kagamit-gamit. Kasi ang demonyo, may kapangyarihan yan. Hindi mo kayang baguhin. Ikaw nga, pangaralan mo yung gusto mong pangaralan. Nababago ba yun sa pangangaral? Hindi. Tulungan mo na panalangin. Tingnan mo. Hello? Yung may mga anak dito, tingnan nyo. Minsan wala na ngayon dito, di ba? Gusto nila mangyari. Hello? Pero ano sabi ni Jesus Christ? Mga magulang, iyakan nyo ang inyong mga anak. Nasaan na inyong mga anak? Dahil yan ang pinagkatiwala sa atin. Tayo po ang pastor ng ating tahanan, mga magulang. Hello? Hindi po tayo mag-provide lang ng pera at ng mga pagkain. Paaralin ng mga anak. Hindi po yan nakasulat sa Bible. Ang nagbibigay tagad, papalaki ng mga anak at nagbibigay ng mga provision ang God. Siya ang tumutulong sa atin para mabuhay tayo, makakain tayo. Amen? Kaya napakahalaga po yun. Makipaglaban. Ang Diyos ay sa Diyos isuko ang ating buhay. Makipaglaban lagi tayo. Sa 1 Pedro chapter 5, verse 8 to 9, sabi nga dito, maging handa kayo at magbantay. Sa iba yan, magpuyat kayo. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leon. Parang leon lang. Pero sa atin, hindi mo naisip yan. Parang leon lang, umuungal. Kasi yan po ang panaman ng demonyo, manakot. Ayan, pag hindi ka nagtrabaho ngayon, wala ka. Sige, sumamba ka, wala kang sasayang bukas, sabi ng demonyo. Patakutin ka. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leon. Hindi po siya leon, para lang leon. Kasi maingay siya. At aaliligid na naghahanap ng lalapa, masisila. Alam mo yung masisila? Yung mga taong mahina ang loob. Walang matatag na pananampalataya, pabago-bago ang isip. Kaya kung minsan wala na, nahinto na sa ministry, ayaw na mag-ministry dahil sanabi ng demonyo, hindi ka karapat-dapat. Hello? Sino may sabi sa iyo? Meron kang Holy Spirit. Ang sabi ng Bible, kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, may kalayaan. Malaya tayo. Meron tayong power. Binigyan tayo ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Ganyan mo ang demonyo. Kahirapan. Anong gawa ng demonyo? Kahirapan, kaguluhan, bisyo, katigasan ng ulo, masamang pag-uugali. Ginagawa ko po yan. Bago ako lumipat sa apartment, nung kami mangungupahan sa apartment, nangungupahan kami for 3 years sa apartment. Hindi lang yata 3 years. Bago kami lumipat, bago linisin ang apartment na yon, pumunta ako doon, lumuhod ako sa gitna. Kinasalt ko lahat doon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng espiritu ng bisyo, lahat ng galit, lahat ng pag-aaway, kahirapan, lahat. Kasi kung sino-sino tumira doon May pagbumura doon, may maraming ginawa doon, may mga orasyon na ginawa doon, may mga, di ba? Iba-iba ang pananampalataya, di ba? You know? Hindi nyo alam yon. Ang alam lang natin, ito, matin. Pero yung pagpapalayas ng demonyo, hindi natin alam. Kaya nga, dapat
Hindi ka mananalo sa kaaway pag hindi mo kilala ang kaaway. Naparito ang diablo para magnakaw, pumatay at magbwasok. Hello? At hindi po basta-basta siya kaagad ang nanakaw, guguyuin ka muna niya. Pasasakayin ka muna niya. Sama-sama ka lang. Hindi, makinig ka doon sa pasto na yon, pero wag mong pamumuhay. Pero sa Santiago, kailangan makita sa buhay, may pananampalataya. Pag wala, patay na pananampalataya yan. Hindi. Kaya nga ngayon, anong pangarap natin? Gusto ko makatapos ang pag-aaral, matulungan ng aking mga magulang, pero ano ang iniisip mo ngayon? Meron po akong kapatiran, tiga-organ po natin sa Tabang. Minsan naglalakad po siya mula Tabang, Ginto hanggang Malolos sa BSU para mag-aral. Minsan mapasok siya, walang pera. Tinutulungan lang siya ng mga kapatiran. Minsan sapatos niya, may nagbibigay bag. Minsan ay talaga pong nagpatuloy siya for 2 years. Tapos after 2 years, nagtrabaho siya. Tapos nag-ipon. Tapos nung nag-ipon po, nag-aaral ulit siya ng 4 years. Nakakuha ng board exam, pumasa. Alam po ba niyo, pabalik-balik siya sa Amerika. Magulo ang buhay nila. Nagsikap sila, patuloy, naglilingkod sa Panginoon. Alam po ba niyo, ngayon po hanggang ngayon, pabalik-balik siya sa Amerika. At nabili niya ng bahay ang kanyang mga kapatid na palipat-lipat ng bahay. Bakit palipat-lipat ng bahay? Kasi pag hindi nakabayad, para aalisin. Tama? Lilipat na naman. Pag hindi nakabayad, aalisin naman. Kaya pa, ilikot-ikot. Magulo buhay. Mga pamangkin niya, pinag-aaral niya nakabili ng lote at bahay sa Manila. Hello? Saan nagsimula? Paglilingkod sa Diyos. Naging tapat. Hindi lang basta tumutugtog. Talaga inaalay niya ito sa Panginoon. Amen? Kaya napakalaga po yun. Submit to God and resist the devil. Tapos po, lumapit tayo sa Diyos. Iyon po. Lagi tayo lumapit sa Diyos. Ano man ang problema? Huwag tayo mag-atubili. Ayan ang gusto ng Diyos. Anong kailangan mo? Lord, kailangan ko po. Gusto ko po maging partner sa buhay. Nahingi po yan kay Lord. Negosyo. Lahat. Trabaho. Makatapos sa pag-aaral. Makapasa sa pag-ano. Pero ang kahinaan po gusto natin dito, emotional tayo. Madali tayo, may pagnanasa. Gusto ko ito, itong crush ko, itong crush ko, itong crush ko. May nagsabi sa akin yan, Brad, pag-pray mo nga ako, gusto ko makapag-asawa, may edad na po siya. Song leader siya ng malaking simbahan. Nagkasama kami sa trabaho sa Manila. Ngayon ang sabi ko sa kanya, ano ba hinahanap mo? Sabi, ganito, lahat may katangian. Alam niyo ang ginusto niya? Hindi niya ginusto yung isang kapatirang lumiligaw sa kanya. Ang ginusto niya, yung crush niya, yung manginginom, nagsasabong, kasi crush niya. Iba talaga ang laman, nagagawa ng laman, kaysa sa spiritual. Hello? May lumiligaw sa kanya. Hindi naman kaganda ang lalaki, pero spiritual. Pero parang pinamili sa kanya. Kaya sabi ko, bahala ka na sa buhay mo, kasi nga, at least ginawa ko. Hindi ko siya sinusumbatan. Magkasama pa rin kami sa ministry. Kaya lang, yun ang ginusto niya. Crush niya. Hindi ko alam kung nakapag-asawa siya. Hello? Lingkod pa naman siya ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ko ikaw ay manggagawa ng Panginoon, perfecto, kaya mo ng lahat. Hindi. Kailangan pa rin lumapit sa Diyos. Kahit ako ngayon, hindi ko pastor ako, matatag na ako. Kailangan ko lumapit sa Diyos. At bandang huli, humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos at itataas niya tayo. Humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. Exalt you. Itataas ka ng Panginoon. Doon sa ating teksto, basahin ko na lang po, 8-10, sabi, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis at kayong mga nagdadalawang isip, linisin niyo ang inyong mga puso. Maging malungkot kayo sa paghinagpis dahil sa mga kasalanan ninyo. Minsan, iyan po. Minsan nag-uusap-usap pa. Minsan nakagoyo ako. Meron akong ganito. Nasa loob pa naman ng church. Di ba? Kung ano-ano iniisip. Tuwan-tuwa pa. May nakikituwa pa. Palitan ninyo ang pagdadalamhati, ang pagsasaya nyo. Magpapakumbaba kayo at sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So napakahalaga po yun, mga kapatid. Kaya nga po, maglinis tayo ng ating puso.
maglinis tayo ng ating puso. Kasi dito po nagsisimula yan eh. Kung anong lumalabas sa bibig mo, kung anong lagi mo sinasabi mo, yun nga sabi nga sa Bible, kung ano yung lagi mo sinasabi, lumalabas sa labi mo, yan ang nanggagaling sa puso at nagpaparami sa tao. Kaya nga po, maging sa kaisipan natin, kaya puso't kaisipan. Kasi kung ano yung iniisip mo, kaya nga po yung naging preaching dito, yun sa Pilipos chapter 4, verse 8. Kaya mga kapatid, sinasama ko sa inyo, isa-isip niyo mga bagay na banal, kalugod-lugod, di ba? So yung isip po natin, ano nasa isip natin ngayon? Ayun, kung ano pinanood mo kagabi, kung saan ka nakababad, ikaw yun. Kung nakaano ka sa kalaswaan, doon sa mga bagay na sanlibutan, ayan. Ngayon, nakikiliti ka. Minsan nahihiwa ang puso mo, pero paglabas mo dito, nawawala ng saysay. Bakit? Hindi ka fit spiritual. Tinatamaan ka lang. Pero hindi mo nakukuha yung blessing ng pagtutuwid. Kasi hindi ka natutuwid. Kasi nga, paglabas mo dito, wala na. Kasi hindi ka fit spiritually. Di ba? Tinamaan ka lang. Kasi kumikilos ang Holy Spirit. Narinig mo kanina, nag-speak ka ng tongues. Alam niyo, blessed na blessed ako eh. Kasi naging totoo ang sinasabi sa Bible. Pag naranasan mo ang gift of Holy Spirit, ang ibig sabihin, totoo ang sinasabi sa Bible. Yung gift of Holy Spirit. Pero pag labas mo dito, baliwala lang. Pag hindi ka fit. Wala kang desire, maglingkod sa Panginoon, hindi mo mahal ang salita ng Diyos, ang Panginoon, yan. Tapos, minamalit mo sarili mo, nakakulong ka sarili mo, hindi ko kaya, mahina ako, mahiyain ako, wala akong pinag-aralan, pero sa ibang bagay, kayang-kaya mo, di ba? O, pag binigyan ka ng bubuhatin, nakakaya mo di ba? Pagka nagugutom ka, magsusungkal ka maghahanap ka ng kakainin mo, kaya mo, di ba? Hello? Paano kung gawin ng Panginoon ngayon? Uhawin tayo. Huwag naman natin tayong iharap sa maigpit na pagsubok. Mga kapatid, nakakatakot. Pag dumating na ang rapture, ang daming kaguluhan mangyayari. Bakit po? Lahat ng bansa ngayon nakahanda para saan? Sa gera. Hello? Nuclear. Lahat po. Lahat ng bansa ngayon. Ang Pilipinas, ang dami po. Bumili na tayo ng submarine. Bibili pa tayo ng jet fighter. Nag-iipon tayo ng mga bala. Para saan? Sa gera. Paano kayo pahintulot ng Panginoon? Para lang tayo turuan. Kasi hindi tayo makorek sa ganitong paraan. Salita lang to. Paano kung yanigin tayo sa pamagitan ng ganyang pagsubok? Pasakop tayo ngayon sa kaaway. Paano? Ay hindi man tayo, pagtatanggol tayo ng Amerika, dito maglalaban. Ano mangyayari sa buhay natin? Ay, ganda ng missile ng US Tapos, ay, ganda ng Ganun ba yun? Matutuwa ka? Hindi. Kasi wala kang kakainin. May pera ka, wala kang mabili. Bakit? Siyempre, sarado lahat. Hello? Kaya nakakatakot pag nag-rapture. Bakit? Magaganap lahat yan. Lindol na malalakas. 1/3 ng mga tao, papahintulutang mamatay. Ang mga sasakyan dagat, magiging panunlaruan. Hihimatayin ng maraming tao. Nakasulat yan sa Revelation. Basahin nyo. Kaya kung hindi totoo ang rapture, ikaw na lang ang maniwala doon. Nakakatakot. Kaya para sa akin, hindi ako nahihiya. Magalit kayo sa akin, pero tutuwid ko kayo, sasabihin ko sa inyo totoo. Kailangan natin si Kristo. Hindi ko sinasabing matigas ang ulo, pupunta ka sa impyerno. Hindi po. Kasi pag binilas ka dito, maraming mabibilis sa iyo Bakit? Maniniwala na ang Diyos na ituturo dito sa church na ito, totoo. Kasi lahat ng mga atin dyan, yumaman, mababait, matulungin, maraming nag-aakin ng kaluluwa. Nag-iipon, sabi nga ng Panginoon, ang tumutulong para sa atin ay nag-iipon, kasama ko. Pero yung nakakalat, hindi natin kasama yan. Nakakalat, sinisira ang gawain ng Panginoon. Yung mga tao pinalalabas sa iglesia. Tinitisod. Ano nangyari? Kasi si pastor pa may kasalanan. Ngayon, nagsasalita ako ngayon. Pero sasabihin ko sa inyo, ang gusto ng Diyos, magbago tayo. Humble yourself before the Lord and He will exalt you. Bayaan nyo na pagpalain kayo ng Diyos sa bandang huli. Mag-i-invest ka ng buhay mo sa Panginoon. Hindi lang pera. Madali ang pera sa Panginoon. Kaya ako naniniwala, Panginoon.
magkakaroon tayo ng aircon dito, CAS. Pero hindi ko alam kung paano. Ang alam ko lang, nangungusap ang Diyos. Dahil may kinausap ang Diyos. 40,000 nagbigay sa akin. Saglit lang eh. Hindi na ako nagtaka kasi naniniwala kasi ko eh. Kaya lang, sabi ko, puring-puri ko ang Diyos. Kasi inisip ko problema, 500 nakuha ko sa box. Mamaya kukuhanin ko ulit yan dyan. Kasi iniipon ko po. Nakatugon po yun. Kasi gusto ko po, pag nandito, lahat ng pupunta dito, mapuno ito. Pag napuno tayo, iinit. Kung may aircon na, kahit paano po, di ba? Kaya kanina, pinabubuksan ko po ito. Tinutodo ko yung, kaya lang, nararamdaman lang eh. Pero hindi talaga masatisfied, di ba? Maiinit pa rin eh. Kasi hindi talaga design yun para doon. Pero tandaan nyo, maglinis tayo ng ating puso. Magpakumbaba at sumunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po'y tumayo lahat. Tumayo po tayong lahat. Matuwa po tayo ngayon. Marami tayong naranasan. Naririnig nyo ngayon ng kakaiba. Hindi po ito entertainment. Hindi po ito palabas. Hindi kailangan tayong ma-entertain para tayo mapalapit sa Diyos. Kailangan po maranasan nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Makita mo kung saan ka mali. Paano ka makakatulong sa gawain ng Panginoon? Iyan po ang inaasahan ng Diyos sa atin. Kasi lahat naman ng pangangailangan mo, hindi naman yan inaalis ng Diyos na maging masaya ka. Totoo po, huwag tayong umibig sa sanlibutan, pero ang sanlibutan kailangan natin. Ang sabi mo, huwag tayong umibig. Yung umibig po, yung lagi mong, yun ang gusto mong pinagbibigyan. Pag nagkulang ka na, wala ka nang kakainin, teka muna, Lord, dito muna ako. Wala akong kakainin eh. Meron ng problema ako. Pag hindi ka naging consistent yan, tingnan mo. Obserbahan nyo, hindi pa ako nananakot. Kasi naranasan ko yan eh. Pinagsasabihan ako ni Pastor, pero sabi ko, nangangatwiran pa ako. Pero Pastor, hindi ko kaya, nahihirapan ako eh. Sabi niya, leader ka pa naman. Ganyan, sasabi sa akin. Kinukurik ako, talaga totoo, mahirap. Pero nung ginawa ko yan, mahirap talaga. Pero nung dumating na ang blessing, napapahiya ako kay Lord eh. Bakit? Yung hindi ko inaasahan dumarating. Yung hindi ko kaya, nagagawa ko. Naranasan ko. Hello? Kaya sabi ko nga sa inyo, marami po akong pangarap ngayon. Makapunta kami sa Surigao, sa bayan po ni Sister Elmi. Sabi ko, makalabas tayo sa ibang bansa. Sabi ko, walang imposible po sa Panginoon. Hindi po tayo nangangarap para po yung magmayabang, hindi po. Ilalagay po sa puso niyan, magkakaroon kayo ng pagnanasa. Kasi po, alam po niyo kung bakit. May problema po ako sa PCA. Yung aking birth certificate hindi pala nakarehistro sa PCA. Alam po niyo, inaayos ko po yan para sa lisensya sa pagkakasal. Hindi ako magkakaroon ng lisensya sa pagkakasal kung hindi ko maayos yung PCA ko. Pero sabi niya, tutulungan kita, Pastor. Ito ang gagawin natin. Kukuha kita ng passport. Ay ko, bakit passport? Kaya sabi ko, Lord, mayroong purpose ka. Kasi nangangarap ako. Na minsan makapagbakasyon ako, iwanan ko kayo. Para makahinga ako. Hindi naman ganun. Hindi ganun, maling motibo yun. Bakasyon kami na 5 days na itong bansa. Walang alalahanin. Pero hindi po doon nakalagay ang puso ko. Kailangan maglingkod ako dito patuloy. Kailangan meron akong sakripisyo. Kailangan meron akong ginagawa. Pumunta po kayo dito. Ako po nagkakabit ng kortina dyan. Doon po, kulang na lang ako ng hook. Ilalagay ko po ang kortina dyan. Ayusin ko po yan. Opo. Naglinis po kami dito. Sa kayo mga naglinis dito, tulungan lang po. At kung meron dapat gawin. Sa Matimo, iniisip ko, pinoproblema ko, ang gawin natin doon. Sabi ko sa leaders, magkaisa kayo. May gagawin ng Panginoon sa atin. Kailangan lang magkaisa tayo. Correct yourself and God's blessing comes upon you.
makorek ka kay Lord. Pagayon mo sa bahay mo ngayon, tandaan mo, ang dami mong blessing. Hindi mo pa siya naranasan, hindi pa siya nakita, pero meron na. Yan ang faith. Yung mga bagay na hindi mo nakikita, angkinin mo na. Darating yan. Sikapin mo lang na sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Kasi mapoprostrate ka, mabibigo ka. Hindi nalulukso ang Diyos. Hindi Kanya tutuksuhin para sumunod lang sa Kanya. Hindi po. Kailangan natural tayo. Kung iniibig mo ang Diyos, ibigin mo siya ng totoo. Kung gusto mo maglingkod, maglingkod ka ng totoo. Hindi yung paandap-andap. Hindi tama ang motibo. Kasi magsasuffer po tayo. Pati ang church. Kasi maraming gustong makakilala sa Panginoon, nag-aantay na lang sila kung sino ang aakay sa kanila, sino magsishare sa kanila na totoo. Marami naguguluhan. Maraming churches po. Ang dami-dami nagsisiksikan. Pero hindi po yan totoo na ang paglago ay madaming umaaten. Hindi po. Kasi nakikita po natin doon, ang dami pong tukso at natutukso. Nasisira buhay dahil ang gustong masunod ay yung sarili naman. Hindi yung gusto ng church o gusto ng Diyos sa church. Kaya kung gusto po natin ng himala sa ating buhay, may mga saray sa buhay, ako po, ang pangarap ko sa mga kahapon po, birthday po ng aking kapatid ng nanay ko na buhay pa ngayon, 90 years old. Ang dami po namin sa angkan namin. Ang dami, may apo na po ako. Sa pamangkin. Tapos may mga apo kami na malapit na mag-asawa na rin. Magkakaroon na ako ng apo sa kamag-anak ko. Ang dami. Ang laki. Wala pa yung mga anak namin. Kami lang mamatanda na doon. Tapos nakita ko yung mga kamag-anak ko. Sabi sa kanila, pag nakita nyo ako, batiin nyo ako, magpakilala kayo sa akin, bakit kanyo? Nagbago na yung mga mukha, matatanda na, malapit na mamatay. Pero ano pangarap natin at mga pangako ng Diyos? Manampalataya ka at ang iyong sambayan maliligtas. Kaya ang dalangin ko sa mga kamag-anak ko, bago man lang mamatay, may mag-share sa kanila ng salita ng Diyos. Kasi marami ko na-share bago namatay. 2 months, 1 week, 1 day, 2 days namatay. Pero sinare ko si Jesus Christ. Yan ang kailangan. Kasi habang buhay ang tao, may pag-asa, magsisi, tumanggap kay Jesus Christ. Pag namatay na ang isang tao, wala na, pupunta na siya kung saan siya. Pag wala siyang relasyon kay Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakaparoon, makapunta sa langit, kundi sa pamagitan ko. Pero ano sinisikap natin? Puro pera, pagkain. Hindi yan ang kailangan ng tao. Ang kailangan niya si Jesus Christ. Pero paano ka magagamit kung ayaw kang pakorek? Hanggang ngayon, hindi ka ma-bless ng God. Hindi mo alam yung blessing mo, yung pera mo. Bless ka ng Diyos ngayon, binigyan ka ng million. Marami kang magagawa. At maraming mga tao nakatingin sa iyo. Binigyan siya ng God dahil born again siya. Ganda, di ba? Pinagpala ang pangalan ng Panginoon. Nabe-bless ang Panginoon sa ganung bagay. Hindi dahil sa effort mo, masipag ka, maganda ka, kaya mo, malakas ako. Di ba? Hindi totoo yan. Kaya kayo maksak ng Panginoon. Pandaraya yan ang kaaway. Kasi si Jesus Christ, inopera ng demonyo, bibigyan ko sa iyo lahat ng karangyaan. Kayamanan ng mundong ito, sabahin mo lang ako, sabi ng demonyo. Kay Jesus Christ! Palagay nyo, anong ino-open ng demonyo sa inyo ngayon? Hello? Hindi ko po sinasabi, mag-resign ka sa trabaho mo. Hindi po, pagbuti mo ang trabaho mo. Negosyo mo, dagdagan mo ang negosyo mo kung yan ang nilagay ng puso sa iyo. Kung gusto mo mag-abroad ka. Basta iyan pinag-pray mo, sinusungo mo sa Panginoon. Huwag mo lang kakalimutan. Pag nandoon ka na, nasa office ka, lingkod ka ng Diyos. Ginagawa ko yan. Kahit saan ako magtrabaho, may Bible study ko. Manila, Bulacan. Kahit ako'y manggagawa lang, nag-handle ako ng Bible study. Hinahanap ko yung mga born again. Tiyak na may born again sa isang kumpanya. Nagsasama-sama kami. Sabi ko, magkaroon tayo ng Bible study. Sino magtuturo? Sabi ko, tapos ako'y tuturo. Ikaw na lang po magturo.
Hindi ko hinahangad na maging leader. Pero nakahanda ako kahit anong mangyari. Yan po ang gusto ng Diyos. Ang anak ng Diyos maging handa sa lahat ng bagay. Tandaan nyo, gaganda ang buhay nyo. Be-bless kayo ng Panginoon. Maraming pagkapalang darating sa buhay nyo. At marami ang magpapasalamat sa inyo dahil sa inyong patotoo at sa inyong ginawa sa buhay nyo at sa buhay nila. Lumapit po tayo sa Diyos, magpakumbaba tayo. Magpakumbaba tayo. Ang tunay na papakumbaba sa Panginoon, aminin natin kung sino tayo at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, in the name of Jesus. Amang Banal, maraming salamat po. Lumalapit ako sa iyo, O Diyos. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako tugasan ng baldugo ng aking pinangsusugan. Lord, marami po salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pagkapatawad. At sa oras ito, O Diyos, dalahin ko po sa mensaheng ito, Panginoon. Hindi lang po marinig ng bawat isa, tulad ng nais ni Santiago. Mag-mature po kami spiritually. Hindi lamang marinig ang salita ng Diyos, kundi ito'y tanggapin namin, lagay sa aming puso't kaisipan, at ipamuhay. Sa padyang po magkakaroon ng katibayan ang salita ng Diyos at kapangyarihan ng Holy Spirit na nasa amin. Kaya, O Diyos, dalahin ko po, Ama, na kami po ay tulungan po, O Diyos, makasunod sa iyong kalooban. Sa lahat ng aming ginagawa, maparangalan ka po namin. At ang dalahin ko po, Ama, ang iyong himala, O Diyos. Lord, yung revival, yung marami po ang tunay na magising sa katotohanan na kayo po ay mananampalataya, tinawag mo naligtas para maglingkod sa iyo. At maraming mga ani, O Diyos, na mga bagong kaluluwa, inaangkin ko po na maaani po sa lugar na ito, sa kung saan mo kami gagamitin, O Diyos. Bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong mga anak. Puspus mo kami ng iyong pag-ibig. Ama, maraming salamat po. Patuloy pinupuri ka po namin. At katulad na namin natutuhan, O Diyos, Lord, ikaw po ang magtaas sa amin. Hindi po kami sa sarili namin na magyabang. Nasabihin namin, kaya namin, ito ginawa ko, kundi dahil sa akin. Kundi, Panginoon, ikaw ang magtataas sa iyong mga anak. Bibigyan mo sila ng karangalan, ayon din sa iyong pangako. Kahit sa mundong ito, pararangalan mo sila dahil pinaparangalan ang iyong pangalan dito sa lupa mula nung sila tumanggap sa iyo. Ito po ang gawin mo sa amin, O Diyos. Patawarin mo kami sa lahat ng mga pagkukulang namin. Dalahin ko po ang mga estudyante, ilayo mo sila sa tukso, bagkos, Lord, yung panahong ito, O God, makapag-akay kami ng mga kaluluwa doon sa mga natutuhan namin, ma-share namin na kailangan ng tao si Jesus Christ na namatay sa krus. Dahil siya ang daan ng katotohanan ng buhay at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Dahil si Jesus Christ ipinako sa krus, namatay, nilibing, 3 araw ay nabuhay na muli. At siya nabubuhay magpakailanman at siya lamang ang may kapangyarihan magbago ng buhay. Bawat pamilya na uwian ng iyong mga anak, mga estudyante, sa kanilang pag-aaral, makatapos sila sa pag-aaral. Yung mga bata dito, elementarya, high school, college, mga kabataan, at bawat pamilya, yung mga adults, mga parents, bawat pamilya na kanilang uwian, O Diyos, i-bless mo po sila. Dalayan po namin ang pagbubukas mo ng kaligtasan para sa kanilang mga pamilya. Magkaroon sila ng tunay na kapayapaan nang madama nila ang tunay mong pag-ibig. Ama, maraming salamat. Patuloy pinupuri ka po namin. At Ama, ang dalahin din po namin, Lord, lahat, marami sa amin na may karamdaman. Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, O God, Lord, ang biyaya ng kagalingan ay inaangkin po namin. Dadalahin po namin si Sister Vanessa. Dadalahin po namin si Brother Danny Suriano, Danny Sastre, O God. Sa lahat ng may mga karamdaman, O God, physical at maging sa spiritual, O God, pagalingin mo ang iyong mga anak. Ang bawat isa sa amin, ang aming mga senior, ang mga elderly po namin, Panginoon, bigyan mo kami ng maayos sa kalusugan, lalo sa panahon ito, O Diyos. Ama, maraming salamat. Purihin ka po sa araw na ito. Salamat sa iyong mensahe. Salamat po, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.